Alam nyo ba ho, Mr. President, kung anong ginagawa ng inyong mga kaalyado sa Kamara? Bakit ko sinasabi galing sa Kamara yan? Eh yung gusto nilang baguhin sa ating saligang batas ay yung provision kung paano ang Kongreso magpo-propose ng pagbabago sa saligang batas sa taong bayan. Sa ngayon po, kapag ang piniling pamamaraan ay yung Constituent Assembly, kung saan ang Kongreso mismo magbibigay ng mga proposed amendment, kinakailangan voting separately ang Kamara at ang Senado. Bakit? Eh siyempre, kung voting jointly yan, talo ang Senado. 24 lang ang Senado, 318 ang Kamara de Representante. So aminin man o hindi, bagamat ang nakikita natin mga larawan na kumakalat sa social media ay itong si dating Congressman Garbin na kabahagi ng Ako Bicol na pinamumunuan ni Zaldico na chairman ng Committee on Appropriation, napakalapit kay Speaker Romualdez. Hindi ka naman po pwede maging committee chairman ng appropriation na pinakamalaking pondo ang hawak kung hindi ka malapit sa Speaker. Siyempre, at dahil ang magbebenepisyo dito sa proposed amendment na ito ay ang Kamara, dahil masusunod na ang gusto ng Kamara kung paano baguhin ang ating saligang batas. At isa na dyan po yan ay para buwagin nga ang Senado at gawing Parliament ang Kongreso. Para sa ganun, ang Speaker ang magiging Prime Minister. O di ba obvious naman yan na ito'y nanggaling sa hanay ng Kongreso? Aminin man o hindi, sino magbebenepisyo? Kongreso. Dahil yung kanilang nais na gawing parliamentarian, eh yan na nga po yung sinabi ni Senator Amy Marcos na merong gustong mag-Prime Minister dahil hindi manalo sa pagiging presidente. Alam mo, binababoy nila yung konsepto ng People's Initiative. Alam mo, yung provision na yan ng People's Initiative kung saan ang taong bayan mismo ay pwede mag-propose ng pagbabago sa saligang batas at ang batas sa pamamagitan ng 12% per district na pirma ng taong bayan, yan po ay dahil gusto nating i-institutionalize ang people power. Yung kapangyarihan ng taong bayan na magdesisyon sa kanilang tadhana. Eh, yan po'y kinopya naman natin, lalong-lalo na doon sa Switzerland. Na talaga ang Switzerland, kapag sinabi ng tao, pati proyekto ng gobyerno, may isang tulay doon na nakabinbin, hindi natapos, dahil sabi ng taong bayan, ayaw naman ituloy. Sinusunod ng gobyerno. Eh, dapat ganyan naman talaga sa demokrasya. Abay, binababoy pati yung konsepto ng People's Initiative. Hoy! Kaya nga ang tawag dyan, People's Initiative. Dapat manggaling sa taong bayan. Hindi dapat nanggagaling sa mga politiko na nais makinabang sa pagbabago ng saligang batas. Kung gusto mo maging presidente, eh gawin mo ang tama na maging popular ka, na manalo ka sa eleksyon bilang presidente. Hindi sa pamamagitan ng pagbabago ng saligang batas dahil alam mong kaya mong maging prime minister. Oh, di ba? Eh, bakit? I-deny nyo pa ba yan? O ayun, kaya ngayon ang tanong, hindi po yung People's Initiative. That's a congressional, a speaker's initiative. Pangalawa, saan galing ang pondo dyan? Napakamahal niyan. Kukuha ka ng 12% na boto kada distrito. There's 65 million voters. 6.5 plus kalahati ng 6.5. Ayan na naman tayo. 3.25. So magkano yun? Magkano yun? 6.5 at saka 3.5, more or less, 10 million pirma ang kinakailangan. Saan mo kukunin ang pondo para lang mag-organize kumuha ng pirma dyan? O ano ngayon ang nasa social media? Una-una, nagbabayad daw 100 pesos. 100 pesos times 10 million. Magkano gagastusin nyo yan? Dagdagan mo lang ng 2 zero yung 10 million. O, magkano na yun? Tama ba? 1 billion. 1 billion, tama. 1 billion! Saan ko kukuha ng 1 billion? Busisiin natin ngayon ang budget ng Kamara. Tignan natin yung kanilang extraordinary expenses. O, diba? Yan yung mga kahit anong kadahilanan, pwede nilang paggastusan. Diba? Sabi nila, wala silang confidential and extraordinary expenses na meron naman. O, dyan ba i-charge yung gastos dyan? 1 billion? O, pero ang punto doon, ba't yung bababuyin? Eh, hindi naman nanggagaling sa hanay ng mga mamamayan yan. Number 2, bakit kayo bumibili para sa pirma? Miski yung mga dating pirma sa panahon ni FDR, sa panahon ni GMA, walang napapabalita na nagbo-vote buying. Ito, signature buying. At kung hindi naman signature buying na 100 pesos, ang nasa social media ngayon at
pinatutuhanan ng mga mayor na kakilala ko, abay pinapipirma, akala ng mga porbing pumipirma, ayuda. Yung pala, charter change na. Bakit linilin lang din ng taong bayan? Ganyan na ba kayong kadesperado? Lahat po yan, ha? Nakuha ko as feedback galing po sa mga lokal na opisyalis. Ako naman po naging kongresista, naging presidential spokesperson. So marami rin akong kakilala ng mga mayor dyan. No? Sila nga yung padala sa akin. No? Form. Nagsasawa na nga ako. Dami na sa akin nagpapadala mga mayor. Ang akin sinasabi, manindigan po tayo. Dahil hindi po yung People's Initiative. Yan ay initiative ng mga gahaman sa kapangyarihan na binababoy ang ating konsepto ng People's Initiative. Attorney, bakit hindi na lang kaya buksan ito ang usapin sa Kongreso? Kasi talo sila. Hindi for as long as the Senate will vote separately, hindi sila papayag na bubuwagin ang kanilang mga sarili. Pero ang problema din kasi nito, na ipapaliwanag ba ng husto sa taong bayan kung ano yung sinasabing kumakalat ngayon sa social media na pinapipirma na kasi pwedeng basahin tapos pirma lang agad without yung tamang kaalaman na ipaparating ba sa publiko. Bakit hindi na lang kaya na kung hindi man mabuksan ang deliberasyon, kahit publicly na lang na mabanggit, di ba? Unlike sa naalala mo dati yung nag-ikot talaga yung ilan sa mga proponent nitong federalismo, nagkaroon talaga sila ng mga pagpupulong, mga convention para maipaliwanag ng husto yung layunin ng kanilang isinusulong na federalismo. Pero kung ganito na bigla na lang may pinapipirma, parang hindi proper na maipaliwanag. Kaya nga nung panahon ni GMA, napawalang bisa yung pirmawan na tinatawag ko. Sino ba yung naging Cagayan na processing zone administrator? Siya yung nanguna doon sa unang pirma eh. Sinimulan ata yan panahon pa ni FVR no? Pero napawalang bisa yun. Bagamat merong batas na ipinasa si Senator Rocco, no? Na di umano ay implementing rules para dito sa People's Initiative. Ang sabi ng ating Korte Suprema, hindi sapat yung batas na yan para maging implementing rule kung ang People's Initiative ay gagamitin para amendahan ang ating saligang batas. Yan po ay sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa isang kaso na si mismong Miriam Defensor Santiago naghain. Yan ang desisyon. Yung batas ni Raul Rocco hindi sapat na implementing rule kung ang pirma ay gagamitin sa pagbago ng saligang batas. Yang sinasabi mo na hindi in-explain sa taong bayan, yun ang problema. Paano unang-una ma-verify ng COMELEC yung mga pumirma na galing sa 12% kada distrito, alam nila kung anong pinipirmahan nila. Lalong-lalo na sa nangyayari ngayon na ang sinasabi, ayuda. Hindi naman pala ayuda, charter change pala yung pinipirmahan nila. So, hindi sapat yung ganyang batas para maiwasan at masigurado na alam ng tao kung ano yung pinipirmahan nila. So, ang trabaho ng Kongreso ngayon, bumalik kayo, amendahan nyo yung Rocco Law para maging sapat yan na implementing rules kapag ang nais nating baguhin ay ang saligang batas. Di ba po? Bakit naman hindi na nagagamit pati ang pagbuo ng batas ang People's Initiative? Kasi napakamahal. Saan ka kukuha ng organizer na 12% kada distrito? Mahirap kunin yan, ha? Sa party list election nga, walang siguro kada distrito, miski number 1 na party list, 65 million voters. Ang number 1 party list natin, mga 3 million lang hindi umaabot yan ng 12%. Total votes. And yet, napakamahal na para maging number 1 party list, ha? Makakuha ka pa kaya ng 12%? Herculean task po yan. Hindi magagawa yan. At kung magawa man lang yan, ako po'y kampante naman na ang COMELEC ay will be guided by the decision of the Supreme Court na hindi pa sapat na implementing rule ang Rocco Law para sa pirma pag konstitusyon ang amendahan. So dapat, step by step, kung talagang gusto niyong People's Initiative, number 1, bigyan niyo muna ng legal infrastructure. Yung kakulangan na sinabi ng Korte Suprema, yan, isabatas niyo na.